Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kami nagsisipagbahang buhay ay gumawa ng kabutihan at ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay na aming manunubos ay may pagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon ang nagpapakasama. Tinalakdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitay iniaalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila.
Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi tinuloy ng Panginoon ang balak na sa paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa bundok ng Horeb, doon ay naghugis na iyong gintong baka. Matapos maghugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na namagitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasihan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinaggagawa sa akin ng Ama ay siya kung namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad na parangalan ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kailang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa
at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayo makakapaniwala? Huwag ninyong isipin ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang paniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi niya, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Padre. Mga kapatid, ngayong umaga ay pinapakita na naman ni Jesus ang kadakilaan ng kaniyang Ama. At dahil sa mensaheng hatid sa atin ng Ebanghelyo sa umagang ito, dahil sa mabuting balitang ating napakinggan, isang paalala ni Jesus ang ibinibigay sa mga tao na dapat tignan ng mabuting paggawa o yung paggawa ng mabuti ay galing sa Diyos. Dapat nating ibinibigay na ang ginagawang kabutihan ay para sa ikadadakila ng Diyos, hindi ng ganang sarili natin. Kaya nga po natunghayan natin na sa Ebanghelyo na maraming nagbibigay ng turo, maraming nagbibigay ng kautusan, especially ang mga Pariseo. Ngunit sa kanilang pagbibigay ng kautusan, tila ba parang kinakanila nila ang turo na galing sa Diyos. Dahil gusto nilang sila ang parangalan ng mga tao noong unang panahon. Dahil sila'y naniniwala sa batas na galing kay Moises, ngunit hindi naman nila nalalaman kung kanino ba nagmula ang mga utos at batas. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya, isang paalala sa atin at paalala rin sa mga taong mayroong hawak-hawak na kautusan na ang lahat ng ating kaalaman ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, ito po ang problema ng mga Pariseo. Akala nila sa kanilang galing ang kautusan. Akala nila na si Moises ang dapat paniwalaan. Ngunit hindi nila nalalaman na ang batas na galing kay Moises ay galing din sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At mga minamahal na kaibigan, isang paalala sa atin ito. At meron po mga problema o problema ito ng ilang mga Katoliko na akala nila, porket na alam na nila ang kautusan, sila pa yung sometimes ay nagbe-break ng mga batas na ito. At sa bagay, marami din pong mga tao ang kiniklaim na ang kanilang kaalaman ay galing sa kanilang sarili lamang. Kaya nga po nalilimutan na nila na ang Diyos ang pinagmumulan ng katotohanan at ang liwanag. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya sa Diyos, pinagkakaloob sa atin ang mga batas, pinagkakaloob sa atin ang turo ng simbahan upang ito ay palaganap. Kaya sana, lagi nating i-acknowledge ang presensya ng Diyos dito sa lupa, na ang lahat ng ating kaalaman, lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Kaya nga po mga kaibigan sa pananampalataya, sa umagang ito, isang paalala na naman ang ibinibigay sa atin ng Diyos, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma, na tignan ang ating sarili na maliit na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, ngayong panahon na ito, hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng biyaya, ng kababaan, ng kalooban, upang lalo pang ibigay sa atin ng Diyos ang mga grasyang kinakailangan natin sa pangaraw-araw. Kaya nga po sa Santa Misang ito, hilingin natin ang biyaya na pagkalooban tayo, ng biyaya na makalakad tayo sa landas ng kabanalan at gamitin natin ang turo at aral ng liwanag na galing sa Diyos. Magsitayo na po tayo.
Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may hirap, may sakit at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisahin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ko'y aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahangad ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik, kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhin ay gumaan at ang ganap na kalingan ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Sabay-sabay po tayong magdanalangin. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, nakipamayan siya sa amin. At inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa, pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, ng kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloob mong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan at para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinagsiglang pagmimisyon. Maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang pag-alab sa amin ng iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa aming maglakbay na magkakakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan sa pamamagitan niya, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo muna para sa pabatid at paanyaya. Inaanyayahan po ang nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, magigibang bansa, kukuha ng pagsusulit, lumapit po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Sumama na rin po ang mga may dalang religious articles. Ganon din po ang mga manggagawa, lalo't higit sa nasa hanay ng arkitektura at engineering. Lahat po ng manggagawa, lumapit po sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa'yo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kailang karawan anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makalagang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanapbuhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hikain upang may matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabing sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal, ibinagkatiwala mo sa sangkatuhuan ng iyong nilikha upang pagyamay. Narito sa iyong harapan ng iyong mga anak na sa larangan ng inherya, arkitektura at mga manggagawa na tinawag mo upang linangin ng iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng Palangin San Fernando, patron ng Hiniera, ipagkaloob mo ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang ang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbuo ng maangkan, sambayanan at simbahan. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando, aming patron, Ipanalangin mo po kami. Happy birthday po. Happy anniversary sa mga nagdiriwang.
Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos.